Eto na, magme-merienda tayo at isa to sa mga scooter series namin ni Mrs. Dizon. Meron pang granules ng sugar Sarap yung ice cream. Halo-halo talagang pang summer. Tunay na yelo. Hindi yung parang bingsu. Yung old soul sa katawan ko. Hinahanap ko to. Dahil mainit ngayon, ang target natin ay halo-halo, palabok, etc. basta pang merienda. Ang tikiman natin ngayon ay dito sa may Bacoor, sa Barangay Digman. Para sa unang titikman namin, ito yung lalampas muna dun sa isang halo-halo stand sa kanan. Diretso at kumaliwa ako. Ito yung original Digman halo-halo ang tawag nila. Okay, nag-adventure na naman kami. Pero one of yung kumbaga marami na kami nagawang scooter adventures ni Mrs. Dizon sa pagtitipid din sa gasolina. Pero ito, dahil mainit yung panahon talagang lumusob kami sa initan. Titikman ko na Barangay Digman dito sa Bacoor, Cavite. Festive kasi may mga nagpa-practice pa ng musiko. May kalembang pa ng kampana. Ibang-iba yung feel. Malayong-malayo sa mall. Yung halo-halo, tingnan nyo, yung classic yung lalagyan na baso. Gusto ko itong size na to Dahil hindi madadilute ng yelo yung lasa nung sarap. Tsaka ang classic lang nung dating. Natin Na-miss ko na to. Nakain ko na to dati. Ito yung eksaktong restaurant na pinuntahan ko rin dati. Pero natikman ko na to dahil meron ito sa lugar namin noong bata ako. Sobrang sarap. Tunay na yelo. Hindi yung parang bingsu. Yung old soul sa katawan ko. Hinahanap ko to. Gustong gusto ko yun. Sahog, tikman natin yung iba. May langka. Yun na yun. Pag may langka, primo na yun. Sarap talaga. Kita ko may parang garbanzos pa. May mga beans. Classic. Hindi ko alam kung yung kabataan ngayon gusto pa yung may beans sa halo-halo. Pero nung lumalaki kami, karamihan sa atin dito sa channel na to. Diba may garbanzos, may beans. Yung iba pa may pinipig. Ito, wala tong pinipig. Pero masarap kasi maghahalo yung lasa ng ube. Ito na, konting ice cream siya, homemade, leche flan. Pero sa akin yung pinaka-binder na to, talagang nagpagubog nito yung masarap na nila na langka. Solid talaga. Malayo siya sa mga usong versions ng halo-halo ngayon. Kaya nagugustuhan ko rin siguro dahil nostalgic sa akin. Pati lugar, ang ganda. Yun, classic halo-halo talaga. Yun yung naaalala ko nung bata ako. Syempre, sagarin na natin kasi merienda special to Palabok, tinanong ko ano daw yung kumbaga yung combo. Special, pag sinabing special, yung yung halo-halo. At saka itong nag-iba daw namimili. Special na halo-halo at palabok or special halo-halo at siopaw. Ako gusto ko na tikman, medyo malayo namin dinayo Tikman natin Okay to. Actually, ito yung mga palabok na hindi dinaan sa chicharon. Okay, pati portions. Ang nagustuhan ko dito nung sinerve nila, basa-basa yung noodles Kaya ang dali haluin nung... Paminsan kasi yung palabok, parang yung malapot lang na, o yung orange sauce lang yung magpapadulas dun sa buong Ito, madulas na talaga yung noodles niya. Kaya ang sarap na kainin. Parang maluwag yung pakiramdam niya. May itlog, tsaka hindi matapang yung tinapa. Right balance lang. Sakto. Para sa 70 pesos na palabok, pasok na pasok to. Malaman natin ito. Ito sakto lang din. Hindi naman kalaki yan kasi 35 pesos lang to. Pero, gawa nila. Diba? Suporta tayo. Pang Paris dito. Ito yung pao nila Okay naman. Not really super duper. Pero pamares dito. Okay siya. Ang epekto niya para siyang yung toasted siopaw. Diba? Paminsan may mga version na maliit. Ito, ang masarap dito, parang puto. Yung malambot na niya. Mas marami kasi yung bread niya kasi sa laman. So, pang ulam talaga dito.
Pero I think, ang main point nitong lugar na to, alam niyo naman halo-halo eh. So, ako nakuha ko talaga yung nostalgia, yung ratatouille. Parang bumalik lahat nung... Kasi meron to sa lugar namin eh. Meron kaming tropical hut sa lugar namin sa BF Home. Sa gilid no, sa may tricyclean, may Digman halo-halo. Na akala ko yun yung brand name. Yung pala yung Digman, barangay. Nung lumaki na ako, nalaman ko. So, yun pa rin yung lasa niya. Doon nga lang, arroz caldo, yung pamares. So, solid. Okay, first, halo-halo down. Balik tayo paatras. Balikan natin yung isang Digman halo-halo. Ito actually yung una yung madadaanan eh pag nagpunta kayo dito. Ito yung BC2 halo-halo. Sampulan na natin dito yung palamig nila at saka yung palabok. Okay, classic. Classic sa mga sahog pa lang. Ito, meron tong pinipig. Pero mukhang homemade din yung mga sahog nila. At dito nga pala sa BC, mas malaki yung baso nila. At saka syempre, totoong yelo na naman. Okay yun. Classic lang din yung ingredients. Pero gusto ko dito may garbanzos, ganyan, may beans. Meron pang granules yung sugar Sarap yung ice cream. Halo-halo talagang pang summer. Malambot din yung leche flan, masarap. Hinahanap ko yung garbanzos. Nakita ko kasi meron. Ayan. Okay. Magulaman siya. Pero sa totoo lang, malakas talaga sa akin yung appeal ng totoong yelo. Kasi yun ang kinalakihan ko. Ito ang perfect pag yung kami nag-ride ng motorsiklo. Gandang break sa mga nagbibisikleta. Daming parking. Sa kotse, hindi ko masagot exactly kasi tabing kali yung parking. Pero yung motor series namin ni Mrs. Dizon, pasok to mga lugar na ganito eh. Gusto ko rin din may pinipig. Dito sa BC, na-appreciate ko na meron silang pinipig Bihira na yun eh. Tapos yung leche flan nila dito, napaka-krema. Para sa akin, nagustuhan ko talaga yun. Siyempre, hindi na rin natin papalampasin yung palabok. Lahat din ng mesa ng nakita ko umorder ng halo-halo at palabok Tikman natin to. Ito masos. Tsaka pinakaiba yung nito. Yung noodles niya, malaki. Para tong pansit palabok. Ay, hindi pansit palabok. Pansit malabon yung laki ng noodles. Sabaw to Tignan ka. Ayos lang, hindi naman sobrang fishy. Hindi matapang yung lasa. Parang palabok soup sa sabi ng sabaw. Alam nyo, mala-mala nga siya. Para sa akin, nahihigop yung sabaw niya. Basang-basa talaga yung pakaramdam nito, kaya okay to kainin habang mainit pa. Kakaiba. Kasi yung mga iba, di ba, normal na minimerian ng palabok. Lalo na sa mga halo-halo. Yung yung parang pinong at saka malapot na dark orange. Ito parang mga sopas talaga yung dating. Naalala ko yung San Pablo palabok. Meron doon nabibili na parang may spaghetti. Kung tama yung pagkakaalala ko Ayun, naalala ko na. Lugme. Luglug at lomi. Yun yung sa San Pablo. Masabaw din. Actually, nagugustuhan ko to. Ang weird. Ang sarap ng pasok sa akin. So officially, sorry, hindi ko alam kung magigets so talaga yung panlasa ko. Ako nagugustuhan ko siya. Ito ata yung sinasabi nilang nag-grow sa inyo, yung sarap. Dahil ba mainit? Dahil ba parang sarap Ako nasasarapan ako. Hindi siya super special Hindi siya super dami ng sahog. Ang sinasabi ko nang natutuwa ako kainin, hindi ko maintindihan kung bakit. Tama siguro yung pagkapiga ako ng kalamansi, tama yung alat na to. Tama naman yung setting. So, bawat tingin ko bawat may kanya-kanyang strong points ang bawat halo-halo spots dito. Ito meron siyang soft spot sa puso ko. Hindi siya todo, sinasabi ko sa inyo, pero ako natutuwa ako dito. Para todo merienda na, titikman na rin namin yung bagong spot na nasilip namin dito. Ito yung Antonio's. Yung huling punta ko, wala pa ito dito At dahil mukhang siya nga yung pinakabagong gawa. Malinis na malinis. At mukhang legit restaurant ang datingan. Kumbaga, moderno kumpara dun sa dalawang nauna. Ito ang biggest surprise ng trip na to. Ganda rin talaga minsan yung hindi nagre-research at pumupunta lang.
dapat maghahalo-halo ako kasi parang bago sa akin yung lugar na to. Pero nakita ko may yung local mga ano nila, may tahong. May tahong na adobo, may crispy tahong. At meron yung parang lumpiang Shanghai pero crab yung gamit. Sampulan natin tong rice meal nila. Yung rice meal nila dito, medyo may presyo pero meron ng sampler ng sisikat daw dito yung sa lahat naman ng meriendahan yung palabok. May chips, pero ito yung pinaka gusto kong matikman. Uunahin ko na to. Adobong tahong. Akala ko mas konti pa yung dadating. Marami-rami. Wala rin sa amin ito, kaya unahin ko na to. May chicharon pa yun. Unique. May asim pa siya. Alam mo, ewan ko ba't parang sa panlasa ko. Medyo lasang yung taba ng crab. Parang ganun yung nalalasaan ko. Sarap siya. Dahil bihira sa akin to eh. Okay to. 298 ata tong meal na to. Pag dayo ka, dapat subukan mo na yung pinakabihira sa mo makikita sa menu. Automatic nga dapat mag-aano ako kay Clubhouse Sandwich. Nung nakita ko to, parang ito na. Try ko yung palabok. Ito, konti lang to. Rice meal to. Okay din. Mas hindi maalat na version ng palabok sa una ko nasubukan. Okay naman siya. Tatry ko tong dalawa na to. Ano kaya unahin natin? Crispy tahong o lumpiang alimasag. Ito, a la carte na to. Kumbaga, for sharing, pang 2 tao daw. Tingin ko, 3 kaya naman to. Lumpia, wala munang sausaw. Okay. Tama siya. Totoong alimasag. Walang extender, wala yung mga ano yung fake crab meat, gano'n. Ito, totoong crab meat yung gamit niya. Dahil sobrang kakaiba niya at saka seafood siya, si Mrs. Dizon gustong gusto to. Ito, tatry ko naman tong crispy tahong. Ang kwento naman nila, walang season ng tahong dito. Siyempre, ano to eh, Cavite. In fact, sabi nila, pag maglakad ka papunta doon sa side ng simbahan dito, nandun na doon yung dagat. So, baka nandun yung iba nagtatahong. Abundant talaga yung ano dito, seafood. Try natin tong crispy tahong. May laban yun ah. Medyo makapal yung breading nito. Teka lang, isa pa. Walang sausaw. Ano ka ba? Tingnan natin. For me, medyo makapal yung breading. Ako lang yan lang. Ang dating sa akin, nuggets. Parang ganon. Parang chips eh, parang pulutan eh. Sa set na to, sa totoo lang, mas nagustuhan ko tong adobo. Ano pa ba yung sikat dito? Nakita ko may mga egg drop sandwich pa. Sikat sila sa ano daw eh, yung Clubhouse Sandwich. Yun dapat ko orderin. Pero dahil adventurous yung panlasa ko, adventurous yung imagination ko, willing ako tumikim ng iba. Ito yun. Impressive yung pace. Nung pumunta ako dati, wala tong kanto na to. Tagal na ibig sabihin, di ba? Tikman ko na next yung halo-halo. Dahil nga halo-halo na lugar to, no? Ito naman yung pinakamalaking lalagyan. At saka nasa ibawi, karamihan ng ano. Sahog, tingnan nga natin. Ito pang sharing ata talaga namin to. Man kayo ube. Nandiyan na yan eh. Ash lang. Pa. Kasi flat. Parang nakaprepare na, bilog na eh. Hindi yung kinuha dun sa lanera. Ayos lang din. Hindi na siya makrema. Okay, itong halo-halo na to, last ko to pinaserve. Mukhang ginawa nila to agad-agad at itinabi lang. Kasi nung dumating, tunaw na yung yelo. Hindi ko lang alam kung tama ko to ma-experience talaga. Yun din, may beans din. 2 klaseng beans pa to. Black at saka yung parang brown. Tikman natin. Dahil mahilig ako sa beans, nagustuhan ko yung lasa nito. Hindi lahat mahilig sa beans, no? Dahil hindi na nga yung halo-halo ngayon eh. Ako gusto ko eh. Hindi siya yung creamiest, para marami siyang laman. Iba rin ang Los Antonios, iba rin yung market nito. Yung gusto niya ng coffee, Instagrammable, mag-sandwich, ganyan, etc. Masarap nga pala yung ano nila, calamansi juice nila dito. Totoong calamansi juice.
So, nandito lang ako para mag-observe, maki-experience. Dito, parang nakiliti yung senses ko nung adobong tahong. Yun. Yun yung experience namin sa Barangay Digman. Ang napansin ko, lahat ng halo-halo, mura. Accessible yung lasa at presyo. Meron bang super nakakaiba? Sa tingin ko, ang pinakakakaiba tunay na tunay lang yung mga ingredients nila at matagal na silang nandito kaya merong homey feels, pati sa serbisyo, pati yung mga kasabay mong kumakain, alam mong matagal nang bumabalik-balik dito. Yun ata yung total experience pag nagpunta kayo dito. Simple lang, pero pasok na pasok.